Panibagong dagok ang kinakarap ng mga nilindol sa Sarangani. Sinalanta po sila ng matinding ulan at rumaragas ang baha. Namerwisyo rin ang malakas na ulan sa Calabarzon at Metro Manila kagabi. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ulan ng bahay. Nawasak sa tindi ng pagragasa ng baha ang bahay na ito sa Maitom, Sarangani. Panibagong dagok ang masamang panahon sa lugar na hindi pa nakababangon sa mapinsalang 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Pinasok din ng baha ang mga bahay malapit sa ilog. Hirap ang mga residente na makadaan dahil sa taas ng tubig. Malakas na ragasari ng baha ang pinangambahan ng mga residente matapos umapaw ang tubig sa ilog sa Maasim, Sarangani. Nag-backweight pa, plus in-ani, wala na jod. Nagluminol pa. Naglindol pa jod. Wala na, lindol plus baha plus ulan. Ayon sa mga residente, kasama ring pinadapa ng baha ang kanilang mga taniman. Buwis buhay naman ang pagtawid ng mga residenteng ito sa nasirang hanging bridge sa Maasim. Nagpatupad ng forced evacuation ang barangay roon dahil napagitnaan ng dalawang sapa ang lugar. May mga bahay ding pinalubog ng baha. Nagka-traffic din dahil ang tulay na ito hindi nadadaanan ng mga motorista. Nagkaroon kasi ito ng uka sa ilalim at kita ang ragasa ng tinatawiran nitong ilog. Sa pagbuti ng panahon sa Sarangani, tumambad ang pinsala. Ang tulay na apektado ng ulan kahapon, nananatiling sarado muna ang isang lane habang kinukumpuni. Dahil sa ragasa ng tubig baha na dumaloy dito sa ilog na ito ng Kumaba Bridge sa Barangay Canalo, ay nasira itong approach nitong tulay. Sa ngayon nga makikita natin napakalaki ng butas dito sa tulay na ito at ayon sa mga empleyado ng DPWH na ating nakausap ay yung ibabang bahagi wala na talagang lupa yan kaya't nakahang na ang itaas ng tulay na ito. At ang ginawa nila doon sa kabilang banda ay tinambakan muna nila ng lupa temporarily upang madaanan dahil nga kahapon ay napakataas at napakaraming mga motorista na ang na-stranded. Halos baluti naman ng putik ang ilang kabahayan. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa bahagi ng Mindanao. Animoy may bagyo sa Talisay, Batangas. Bukod sa malakas na ulan at hangin, walang humpay rin ang kidlat at malakas na kulog. Namerwisyo rin ang ulan sa Metro Manila. Halos mag-zero visibility sa ilang bahagi ng EDSA. May mga bahagi ring nagkaroon ng baha. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa Batangas at Metro Manila. Mula sa GMA Regional TV, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Patay matapos pagtatagain ng isang lalaki sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dugo ang biktima na sinundan ng isa pang lalaking may hawak na itak. At bagamat nauna ang biktima, agad na nakasakay ng tricycle ng suspect kaya naabutan niya ito. Ayon sa pulisya, magkaibigan ng dalawa at pinatutuloy pa umano ng suspect ang biktima sa kanyang bahay. Pero noong araw na yon, umuwing galit ang biktima habang natutulog ang suspect. Sa salaysay ng suspect, doon hinamon umano siya ng biktima na bunutin ang kanyang itak. Ito nila ang naging dahilan para tagain siya ng suspect na kalaunan ay naaresto ng pulisya. Mahaharap siya sa reklamong murder. Isang pahinante ang naipit sa salpukan ng dalawang truck sa Pasig. Ang ibang motorista nabagsakan ng bote ng soft drinks mula sa isa sa mga truck. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Trahedya ang sinapit ng lalaking pahinanting yan matapos maipit sa pagsalpok ng kanilang sinasakyang trailer truck sa isa pang trailer truck sa C5 Ortigas flyover southbound pasado alas 11 kagabi. Nakaligtas ang driver ng truck. Ayon sa driver, galing sila sa Antipolo at papunta na sana ng Santo Tomas, Batangas. Malakas kasi yung ambon kanina. Sumusunod ako sa ELB. Hindi ko akalain ang o-overtake niyan malapit na. Siyempre, mabulaga rin ako. Pinagtutulungan po ngayon ng mga tauhan ng Ugong Rescue, Pasig City DRRMO at maging ng MMDA yung pagkuha doon sa natrap na pahinante. Sa ngayon po ay gumagamit po sila ng mga special equipment gaya na itong hydraulic equipment para mapabilis po yung pag-retrieve doon sa natrap na pahinante. Halos 3 oras bago nakuha ang katawan ng biktima.
Pagdating namin dito, nakita namin yung tao talaga is ipit na ipit nung truck. Di siya basta-basta agad matanggal. Kumalat sa kalsada at nagkabasag-basag ang dala nilang mga bote ng soft drinks. Nabasag pa ang windshield ng isang sasakyan sa baba ng flyover matapos mabagsakan ng mga bote. Ayon sa driver ng nasalpok na trailer truck, nakatigil sila sa gitna ng Ortigas flyover dahil may aberya sa truck nang biglang mabangga ng kasunod na trailer truck. Kasi ito nawalan ng diesel. Tapos mabilis yan. Sa baba pa lang sir, ang bilis na nito sir, kaliwat kanan na yung overtake niya. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang nagluluksa ang mga kaanak ng isa sa dalawang OFW na pinatay sa Lebanon. Nanghihingi rin po sila ng paliwanag kung bakit napagpalit ang kanilang mga labi. Ang tugon ng Department of Migrant Workers sa pagtutok ni Von Aquino. Halos 2 buwan matapos masawi sa pamamaril ng amo sa Beirut, Lebanon noong April 15, naiuwi nitong Biyernes ang labi ng OFW na si Rona Jean Hervoso sa Sibalom, Antique. Pero laking gulat ng mga kaanak ni Hervoso nang makitang hindi ito si Hervoso, kundi ang isa pang biktima na si Hanilit Zamoras na taga Dipolog City. Nagaduduwa nung ganit. Kaso lang, ningalan niya sa box niya sa babaw na generoso. Di na balsaman. Pag balsaman, di na magkapan. So, ang niya, yung kuya niya daw, hindi niya sa akong sawa. Iba na rin. Agad raw siyang tumawag sa kaanak ni Zamoras at doon niya nakumpirmang nagkapalit ang mga labi. Yung sawa ko may pustiso. Binuksan ang bibig. Nakita nila ang pustiso gani. Di marto nga nagsugot nga si asawa mo na. Isang nanay niya nilit. Ismaya simple. Pila ka bulan nga ulat di ka bangkay tapos mga natabo, nakabalis ka danay pa. Kaninang umaga, pumunta ang Overseas Workers Welfare Administration Region 6 sa kaanak ni Hervoso sa Antique. Tiniyak nilang agad ipoproseso ang pag-uwi ng labi niya mula sa Dipolog City. It may be because of the current conflict sa Lebanon nga wala nila natalupang dansang maayo. Siguro sa linukpanay man dito, kag na-ship nila nga mislabeled. Pinaiimbestigahan na ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa Labor Attaché sa Beirut at dito sa Pilipinas kung paano nagkapalit ang mga labi. Ito'y malubhang pagkakamali at I'm taking full responsibility. I've communicated with both families and assured both families na isasagawa ito. Most likely either Wednesday or Thursday the process will be completed. Kailangan lang kasi hindi pwedeng idiretso. Babalik muna sa Manila, both human remains nila, and then they will be properly shipped. Posible anyang ang mga tauhan ng punerarya sa Beirut ang nagkamali. Nasaksihan naman daw kasi ng mga kaanak ng mga biktima ang identification at sealing ng mga labi sa Beirut, pero yung kahuli-hulihang stage ng pagbalot sa itim na plastic, which is unusual, at paglagay ng sticker dun sa dalawang caskets, yan ang hindi malinaw kung pati yon sa stage na yon nasaksihan o yan ba ay sinagawa immediately prior to delivering the human remains to the airport in Beirut. Bibisitahin niya ang dalawang pamilya para personal na humingi ng paumanhin. Ayon sa DMW, hindi pa nakakapaghain ng kaso laban sa suspect pero nasa kustodiya pa rin ito ng mga otoridad. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Sa huling araw ng burol sa Davao ng namayapang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia, nagbigay ng mensahe ang kanyang ina na pinasalamatan ng mga nagbigay ng suporta sa kanilang pamilya. Makakatanggap naman ng scholarship mula sa Ateneo de Davao University ang 6 na kapatid ng atleta. Mula sa Davao City, Nakatutok live si JP Soriano. JP. At dahil dyan, Ivan, mga kapuso, matutupad na nga ni Rene Baterbonia ang kanyang pangarap na mapag-aral ang kanyang mga kapatid habang patuloy naman po ang pagdating ng mga nakikiramay kay Rene dito sa Davao City.
Nang lumuwas pa Maynila si Rene Baterbonia o Bobet noong June 4 para maglaro para sa Ateneo Blue Eagles, bit-bit niya ang pangakong pagbubutihan ng pagiging student athlete para makaipon at mapag-aral ang mga kapatid. Pero ang pangako at pangarap na yan, hindi na makakamit matapos mamatay ni Baterbonia sa gitna ng team building activity ng koponan sa Dipakulaw, Aurora. Sa misang idinao sa public viewing ng mga labi ni Baterbonia kagabi, may inanunsyo si Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan. 6 ng kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga hinamahal sa buhay. Sa misa kagabi, nag-alay ng awit at mensahe ang teammates ni Rene sa Ateneo de Davao Senior High School basketball team. Ang ina ni Rene nagpasalamat sa lahat ng teammates, kanilang mga magulang at sa Ateneo de Davao para sa suportang ibinibigay nila sa kanilang pamilya ngayon. Kagabi, marami ang sumilay. Ngayon, ang huling araw ng buro ni Rene sa Davao. Sa Agusan del Sur, na hometown ni Rene, isang mural ang ginawa na tinawag na Art Sunon para sa batang atletang itinuturing na sports hero ng probinsya. Ang pamilya Baterbonia patuloy ang hiling sa mga nakasama ni Rene sa training na magsalita. Sana naman the players na, 'di ba, second yan yung the players should be given the freedom to speak, and the coaches as well, because yung una talagang hiling ng pamilya, yung mama, ang tagal namin kagabi, no? Yung ano ba talaga ang nangyari, yung full account. Pinag-aaralan ng abogado ng pamilya kung nasunod man ng Ateneo Sports Management ang CHED Memorandum Circular 63 kung saan nakasaad ang requirements para sa lahat ng off-campus activities. There must be a medical officer or first aid personnel. There must be a detailed risk management plan. There must be an informed parental consent. Informed parental consent. Coordination with the local government unit at the destination. And there must be adequate emergency action protocols. Patuloy naming sinisikap na hinga ng pahayag ang Ateneo de Manila University, pero wala pa silang tugon sa ngayon. At Ivan, hanggang sa mga oras na ito, napakarami pa rin po mga kababayan na Rene ang nakapila. Karamihan po sa kanila mga fans, pero meron din po mga hindi naman personal nakakilala si Rene, pero labis na naantig sa kanyang kwento. Bukas po inaasahang iaalis ang labi ni Rene bago po tumulak papuntang Agusan del Sur. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano. Kung magkakaroon po ng special session ng Kongreso, tiniyak ni Senator Joel Villanueva ang kanyang pagdalo. Ang hindi pa matiyak ay kung kaninong grupo siya aanib. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi po ito panahon ng kampihan. Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service kanina ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Bloc na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinediye adjournment ang Kongreso pero nais ng bagong Senate majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o magsasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Sakaling matuloy ang special session at magkabotohan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian Bloc sa senaryo na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara? Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi si Senator Alan Cayetano na siya pa rin ng Senate President. Yes. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. Capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niya ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Ngayon wala na rin comment So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself. Panawagan ni Lacson kay Cayetano, Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook. sinusubukan pa ng GMA News sa kunin ang panig ni Cayetano sa mga pahayag ni Lacson. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Suportado ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio ang sinasabing balak na paghahabla muli ng Pilipinas laban sa China sa gitna ng patuloy na agawan sa Baho de Masinloc. Narito ang aking pagtutok. Bag ngayon sa China at mga teritoryo nito si Defense Secretary Gilbert Chodoro, pati ang kanyang asawa at anak. Ayon sa anunsyo ng Chinese Foreign Ministry nitong Huwebes, dahil yan sa nila irresponsable niyang pahayag kontra sa China at pagsasabotahayaan nila sa relasyon ng dalawang bansa. Pumalag na rito si Chodoro, pati mga ahensya ng gobyerno at mamabatas. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat tapatan ng Pilipinas ang pagbaban ng China. Well, dapat tit for tat yan. We also declare non-person non grata yung counterpart ni Teodoro sa China. If we don't retaliate to the same level, talagang gagawin nila. They'll move to the next level. Ganito rin ang paninindigan ni Carpio sa matagal na niyang isinusulong ng muling paghahain ng arbitration case laban sa China. Isa si Carpio sa mga nasa likod ng arbitration case na naipanalo ng Pilipinas noong 2016. Pinawalang bisa ng ruling ang 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Hindi kinikilala ng China ang ruling. Kahapon sinabi ni maritime expert na si Dr. J. Batumbakal na pinag-aaralan ng gobyerno ang panibagong paghahabla at sila sa akadim ang nagbigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon. Gaya sa naunang arbitration case, Baho de Masinloc ulit ang isa sa ugat ay sinusulong ng kaso dahil sa napaulot ng floating platform doon ng China. Naniniwala si Carpio na panimula lang yan ng mas malaking mga estruktura
Tulad ng ginawa sa mga bahurang ngayon, artificial islands at military bases na. This one is a prelude already. What they did in firing Cross Reef and in Ship Reef is they're doing now in Scarborough Shoal. If it's a common fishing ground, all the parties involved must decide how it will be, how fishing can be made sustainable. Para kay Carpio, kung hindi man natin matatapatan ang lakas ng kanilang militar, kailangan nasa panig natin ang batas at suporta ng international community. Bagay na makakamit kapag muling pumanig sa Pilipinas ang arbitral tribunal. Ngayon, we have to pile on because that's our only weapon now. Yes. If we just say na wala naman nangyayari, well, that's a statement that does not appreciate what's happening there. Sa ngayon, sinisigan pa ng GMA News na makuhang panig ng palasyo kaugnay sa balak na ikalawang arbitration case. Ayon sa National Maritime Council, patuloy nilang minomonitor ang aktibidad ng China sa paligid ng Baho de Masinloc. Anila, nakadepende sa ebidensya at assessment ng mga kinaukulang ahensya ang pagtugon ng gobyerno at kasama dyan ang pagsasampa ng legal na kaso kung kinakailangan.